Amen. So yan. Amen. Mga kapatid, tayo ay nagsishare ang salita ng Diyos. Kami na focus ng Panginoon ay dalhin sila, magkaroon tayo ng love, ng encouragement sa kanila. Kasi, yung mga, may nagsishare nga sa Amerika, inaaway siya nung nakikinig. Sabi niya, parang ikaw, mas mabuti ka ba sa amin? Tapos, kami ang masama. Sabi niya, sabi ng preacher, hindi. Kakamali din ako. Sabi niya. Sabi niya, nagkakamali din ako, sabi niya. Amen? No? So, sinabi ni John sa kanyang sulat, pag tayo ay sinabi natin hindi tayo nagkakamali, tayo sinungaling. No? Lahat nagkakamali, lahat. Kahit tayo ay papunta na sa langit, nagkakamali pa rin tayo. Amen. May mga araw, nagkakamali tayo. Amen. Para tayo mga baga, hindi lagi tayo nakaganon. Nagbibigyan ako. Minsan tayo din tumutupik, nawawalan ng init. Ang iba naman na mag-iinit para sa atin. Bigayan lang. Give and take. No, pag ikaw naman ang tatanggap, sila naman ang magbibigay ng init. At lahat tayo walang makakuha sa atin. Isang uling, sa isang kalan. Kung tayo church, kung tayo kalan, walang isa man makakakuha doon. Pero pag ikaw nasa labas ka, huwag ka na magtaka na kinukuha ka ng kalaban. Na walang kahirap-hirap. Hanggang mamatay ng apoy mo, hanggang matapakan na ng maging pulbos ka na. Pero pag nasa kalan ka, kasama ka ng mga nag-iinit, walang makakukuha sa iyo. Puproteksyonan ka ng mga katabi mo. Amen? At pag ikaw naman nawawala yung init mo, may iba naman doon na magbibigay ng init nila para sindihan ka nila. Para pabagahin ka ulit. Kabigayan lang doon. No? Sa loob ng kalan, parang humihina, may lumalakas, humihina. Hindi tayo laging malakas ang baga natin. Nakikita natin parang nahinga yung pag-init niya. No? Parang malakas, humihina, malakas na. So, ganun ang mga ganun ang church, ganun ang mga Kristiyano. Hindi tayo laging tama. Amen? Hindi tayo laging tama. Tayo mag-i-encourage. We encourage one another, love one another, pray for one another. Di ba? Hindi tayo laging gano'n. Nakaka-relate naman sa atin yung mga iba. Yung ba mga preacher din, mga nagagawsa ng Bible, nakaka-relate. Alam naman nila yan. Amen. So lahat tayo nag-encourage. Lahat, wala sa ating magaling. Amen? Diyos lang. Sabi ni Jesus, huwag mo tawagin mabuti. Ang Diyos lang yung mabuti. Kahit si Jesus, nasa katawang lupa. Hindi sinabi, ito mabuti. Bago dumating sa krus, sinabi niya, kung pwede, huwag na mangyari ito. Kanina lang, sinaway niya si Pedro. Sabi ni Pedro, Panginoon, huwag na mangyari. Na mapunta ka sa bilangguan, mapako sa krus, mamatay. Nirebuke na, get thee behind me, Satan. Sino ang gustong ma-rebuke ng gano'n? Pastor ka, apostle ka. I rebuke you, Satan. Get behind me, Satan. Masakit yun. Bilang apostol, bilang pastor. Nakakatanggap ng revelation. Sinabi ni Jesus, flesh and blood did not reveal this to you. Na ikaw, na sinabing Kristo ako. Lamat dugo, hindi hinayag yan sa'yo. Pero ang Ama sa langit. Pero mamaya nirebuke na siya. Amen? Ang sinabi ni Jesus, nawa, kung pwede, hindi ito sa akin mapunta itong cross na to. Kahit si Jesus na sa sarili niya, hindi niya ginawa yun. Parang ayaw niya eh. Parang ayaw niya na mapunta sa cross eh. Wala naman may gusto na mahubaran. Mapako sa cross. Diba? Minsan, hindi ko sa akin, pag isang araw, pipilitin siya ako, hindi ko pinaharap.
Kahit sa araw. No? Yung isipin ko ipe-persecute, hindi ko iniisip yun eh. Wala may gusto naman. Pero sinabi ni Jesus, pero hindi yung gusto ko, kundi yung gusto mo yung magana. Not my will be done, but yours be done. Amen? Walang mabuti sa ating tao. Sa Bible lang yung check na sinulat ngayon, ang gobyerno nila. Si Kristo, dinala sa kanya yung nahuli sa akto, na nagkamali, nagkasala. Kasi Jesus daw, nagalit daw, nagsalita ng masama. At kumuha ng bato, binatuloy ng babae, eh, makasulat sa aklat nila ng mga incheck. Sabi siguro ng gobyerno nila, Bible kayo ng Bible, eto, bigyan ko kayo ng Bible. Yung Bible doon ng Kristo, magagalitin. Nagsalita ng siya masama, kumuha ng bato, binato yung, siya muna talaga bumato. Siya talaga muna bumato, binato yung babae. No? So mga kapatid, hindi po tayo laging tama. Yung ating katawan na to, hindi natin gusto ng mga ganyan. Amen? Itong mga katawan natin to, gusto ay tayo ay maaluan, hindi walang cross. Comfort zone, yun ang gusto natin. Komportable tayo. Wala tayong hindi tayo nasaktan, hindi walang ganyan. Ayaw natin yan. Amen? So ating pag-aaralan po ay eto, paano po malabanan itong mga ito. Paano po manalo sa laban. Araw-araw po tayo sa laban. Lalo na po yung isip natin. Amen? Lalo na po yung isip natin kung ano-ano ang napasok dyan. Amen? Minsan nagagawa pa natin, minsan hindi. Minsan talaga, Lord, hindi ko talaga ito gagawin. Ito yung sinasabi ng diablo sa akin. Sinabi ko ng sarili ko, pero alam ko, diablo to. Hindi ko ito gagawin. Minsan naman nagagawa. Minsan hindi. So, paano po natin ito lalabanan, itong mga laban na ito? How to win this battle? Amen? Paano tayo patay na sa kasalanan? Paano tayo lumalaban? Paano tayo patay na dyan? Amen? Sa daan pa lang, marami na tayong makakasalubong dyan. Sa daan pa lang. Andyan yung mga sasakyan, andyan yung mga naglalakad, magagalit ka talaga. Amen? So, paano natin ang paglabanan to? Sabi natin na Kristyano, huwag pwede magalit. Malit na bagay lang ito. Paano natin ito mapaglabanan itong mga bagay ito? Naangat yung ating mga laman. Uprising of the flesh. Naangat. Nabangon. Sabi natin, patay na ako sa kasalanan. Patay na ako sa laman. Pero bakit nabangon pa rin? Meron pa rin siyang gusto. Mga kapatid, dapat galing po sa salita ng Diyos yung sagot. Dapat makuha natin yung sagot ng Bible. Dapat patay na tayo sa kasalanan. Nabubuhay na sa atin si Kristo. Kung paano namatay si Jesus, yung kurtina ng templo mula taas hanggang baba, nahati. Amen, nahati. Kasi sabi ron ni Pablo, ito yung laman. Kamatayan ni Jesus ay yung kamatayan ng laman natin. At yung magbibigay ng kamatayan ng ating laman. Yung holy place, tsaka yung most holy place na binababa ng presensya ng Diyos na nakakamatay. Pag mayroon kang pagkakamali isa,
yung pinakamata sa pare, yung pinakatatay na pumapasok doon, isang beses ang taon lang. Pag pumasok siya doon ng may isang kasalanan, hahatake na siya doon, ilalabas niya sa kuti ng makapal. 4 inch ang kapal ng 4 inch. Ang sandangkal. Kapal ng kurtina na yun. Hahatake na lang kasi kalemba ng robe niya, nakapaikot sa robe niya, hindi na natin hatake na lang yun. Pero alam mo, namatay si Jesus, nahapak yung kurtina na yun. Yung lugar ng mga anak niya, mga pare, araw-araw nandun. At yung lugar na pang isang beses ang taon lang pinapasok, naging isa na lang. Wala na yung kurtina. Yung holy place na kung saan naglilikod yung mga pare, naging most holy place na binababa ng presensya ng Diyos. Isang taon, kasama mo ng Diyos. Ibig sabihin ng mensahe ngayon. Sa paglilingkod mo, kasama mo na ang presensya ng Diyos. Na dati-dati, Lord, isang araw, isang taon, wala akong kasalanan. Paghahandaan ko to. Papasukin ko yung presensya ng Diyos. Pero ngayon, di na. Kasama ka na, naglilingkod ka na, nandiyan na yan. Amen. Napatawad na tayo sa ating kasalanan. Andiyan na yung presensya ng Diyos. Amen. Kaya sa Book of Acts, pag may nagkamali doon, nandiyan sa mirror, tumutulong ka. Kasi, nahapak na yung kurtina eh. Yung holy place, na kung saan naglilingkod yung mga pare, yung mga anak ng high priest, at yung pinakabanal na dako na binababa ng presensya ng Diyos na nakakamatay, sa loob lamang ng isang beses taon, naging isa na lang. Kaya pag may anaya sa pira, tumutumba. Amen? Yung may mga calling na high priest, yung may mga calling na pari, priesthood, tumutumba, kagaya ni Ananias, tumumba siya. Yan. So mga kapatid, itong laman na ito dapat mamalayan sa pamagitan ng pagpako sa krus. Amen. Alam niyo sa krus, nandun yung magnanakaw sa krus eh. Una, hinahamak siya ng tao sa krus. Tapos mamaya sabi ng magnanakaw sa krus, alam niyo, mamamatay na silang tatlo doon. Panginoon, pagpunta mo sa kala mo, pag namatay ka, sama mo ako. O ngayon din, makakasama kita sa paraiso. Alam ni Jesus ngayon, mamamatay siya. Alam ni Jesus, mamamatay din yung tatlo. Lahat tayo mamamatay. Ngayon, kasama kita. Amen. Kasama kita sa paraiso. Diba? At doon sa krus, napakatahimik niya. Hindi siya nagsasalita. Pag sinibat siya, pinalagayin niya yung may sakit. Yung bulag na mata, ay gumaling. Sumugat sa kanyang sundalo, bulag na mata. No? Dapat ganun po yung ating laman. Ganun po tayo patayin na. Kung buhay ang ating laman, magsasalita tayo. Ang sakit naman ng ginawa mo, sinibat mo ako. Kanina, inahamak mo ako. Ngayon, sasama ka sa paraiso. Di ba? Pag buhay pa tayo, ganun eh. Kanina, ang dahil mo sinasabi sa akin. Ngayon, sasama ka sa paraiso. Amen? Kaya mga kapatid, itong laman na pinapatay ko ito. Flesh, espiritu po yan. Espiritu po yan. Espiritu po yan na nakuha natin. Na mula kung kay Ebat Adan na yan, flesh na yan. Yung makasanlibutan na yan. Dapat tayo mag-decision na hindi ako dyan. Kay Lord lang ako, sa Diyos lang ako. Isa para akong virgin. Kay Lord lang ako. Na? Hindi ako papartner sa flesh, sa laman. Hindi ako papartner sa kalaban. Yang flesh na yan, patayin na yan. Ipako sa krus yan. Yung laman na yan, nagawa ng laman. Mga bagay tungkol sa tao. Amen? So mga kapatid, sa labas, merong pulis. Inaharang yung mga sasakyan. Kagaya kagabi, pumunta ako sa mga kasama ko. Pag alis ko, namamara na sila ng
sasakyan, nahuli na nila, wala silang mga papel. So, gano'n. So, bakit sila humihinto? Humihinto ko sila kasi itong mga naraharang ay mga truck. Hindi, mga tao lang. Sinigasaan na, pisa, patay. Kaya bakit kinikilala ka ng mga uniform? Yung ka mga ID na bigay ng gobyerno. Ha? Kasi ang kalaban po natin dyan ay yung kanilang sinasalyan. Kung sila yung mga DILG, kung sila yung gano'n-gano'n, yun ang kinakalaban mo. Di ba? Pag sinagasaan mo yan, nakaraan, may enforcer, sinagasaan. Sinagasaan mo yan, kalaban mo yung mga NMDA, LTO. Enforcer yan eh. Bakit mo sinagasaan? Nakaharang na doon, sinagasaan. Ano? So, ganun. Kalaban mo yan. Hindi sila dahil mga truck sila, hindi mo siya kaya pagkain, bakit hindi. Kasi, meron sila tsapa, may ID sila, meron silang uniform. Ganun tayo mga kapatid, pag tayo sa Panginoon na, kung nagpaper tayo ng may sakit, kinikilala tayo ng mga spirito. Kinikilala tayo ng mga diablo, gumagaling yung sakit. Amen. Kasi sa Panginoon na tayo, yan yung palatandaan tayo, anak na ng Diyos. Mga anak na tayo ng Diyos. Mga sakit gumagaling. Napapanood ko nga eh. Napapanood ko eh. Meron pa nga sa pinag-pray na Christian din. Saklay, nakaupo lang. No? Nanonood. Nakaupo doon, pinag-pray niya. Nabawasan yung sakit, nabawasan din yung sakit, kalahati na lang. Siguro, 1 to 10, 5 na lang, o 4 na lang. Tapos nung nag-pray na ulit, sabi na, Lord, lahat na. Wala kang sakit, wala na. No more pain, no more infirmity. Maya-maya, tuntuhan yung babae. Christian siya, pero tuntuhan siya, gumaling siya. No? Ang sarap yan na wala kang nararamdaman. No? Amen. Alam nyo, kung wala kayo sa kalagayan ng babae niya, wala lang sa inyo. Pero tuntuhan siya kasi wala siya naramdaman. Meron kasi pilay ka, tapos may masakit ka. Tuntuhan po siya. Ano? Tapos merong lalaki din, gano'n. May masama rin gano'n, siguro. Pinag-pray niya, sabi nung lalaki, paano nagawa yun? Sabi niya, sakit-sakit ang katawan mo. Sabi niya, pero pinag-pray mo, sabi niya, gumaling ako sa paano nagawa yun? Sabi nung lalaki pa, unbeliever naman yun. Kanina, Christian, babae, pilay, may saklay. Gumaling. Naglalakad na, naglulundag na. Yung babae. Ngayon nung lalaki, paano ba nagagawa yan? Paano nagawa yan? Sinatanong siya ganyan. Pinag-pray niya, meron po siyang tsapa, meron siyang uniform sa Panginoon, anak siya ng Diyos. Na pinag-pray niya yung sakit gagaling. Amen? Ang unbeliever to, lagi mo pinapanood itong lalaki na to eh. Nagbagong buhay siya. Pagtitin mo sa katawan ng lalaki na to, hindi mo pagtitiwalaan eh. Alam mo naman sila, di ba? Sa katawan, nakaka-short nga lang eh. Pero gumagaling eh, video siya ng gano'n. Video siya ng video. So, sa mga kapatid, meron na po tayong power of attorney. Meron na po tayong tsapa, meron na tayong uniform na tayo sa Panginoon. Kaharian tayo ng Diyos. Pinakamataas na kaharian sa lahat ng kaharian.
pinakamataas sa gobyerno sa lahat ng gobyerno. Lahat ng lumalaban yan, maliliit lang yan, alikabok na kaharian ng gobyerno. Alikabok na kaharian lang yan. Bulilit lang yan. Kunwari nakakatakot lang yan. Sabi nga ni Joshua para lang silang tinapay sa atin. Sabi ng mga hindi naniniwala, ng mga bulag, na espiya, para lang tayo tipaklong sa kanila. Diba? Sabi lang nila Joshua, hindi, para silang tinapay. Pagkain na sa atin mga yan. No? Ganun, yun ang totoo. Tinapay lang sa atin yung mga kaharian na yan, yung mga gobyerno na yan. Amen? Sa Diyos, baliktad. Mas mahirap, mas lumundag ka, mas matuwa ka, para kang tumama sa loto. Kasi sa'yo talaga yan. Kasi panalo ka. Amen? Wala sa dami yan. Paano yan? Kung konti lang tayo, paano yan? Ganito lang ang hawak natin. Wala yan yun. Si Jesus na, walang hawak sa kamay. Pinagpakain 20,000 tao. 5,000 men. Isama mo yung bata, babae, mga nanay, 20,000 katao. Walang kahit isang kusing sa kamay. Ang pinadami niya galing sa hawak kamay ng bata. Hindi niya magdadala ng isang katerba. Ilang bagaheng tinapay hindi. Bata yun. Pero napakain 20,000 tao. May sumobra pang kain-kain. Apat na may 5 kain ba yun? Maraming kain pa na. Maraming pang basket na tira. Ano? Yan. Sa Diyos, pag mahirap, maraming ganyan, maraming problema, matuwa ka lang. Sa tao, waligtad sila kailangan. Maraming tao, maraming ganyan, maraming sasakyan, maraming guilty. Yun, maraming property. Sa tao yun. Pero sa Diyos hindi. Pag wala ka, lalo kung meron. Pag mahina ka, malakas ka. No? My grace is sufficient for your weakness. Sabi kay Pablo. Amen. If sin abound, grace did much more abound. Pag maraming problema, lalo may grasya. Lalo may blessing, lalo may Diyos. Baliktad sa tao. Kung tao lang, hindi na ako tatayo dito. Kung ginagawa ko ito kay Jesus, andito ako. Tayo nito. Hindi tayo, Kasi kay Jesus natin ito ginagawa. Di ba? Pero kung sarili lang natin, hindi na ako tatayo. Pero kung nga kay Jesus, ayan, gagawin natin. Alam nyo, yung bata, dalari na ng bata. Ang bata natutulog. Amen? Kasi, dalhin mo yan dyan, ilabas mo, makakauwi yan. Diba? Kaya matulog yan, kaya gising yan, makakauwi yan. Pero tayo mga kapatid, hindi tayo natutulog. Amen? Yan, kasi tayo, malaki na tayo, hindi na tayo gano'n. Tayo kasi, pag may ginawa tayo sa bagay, baka hindi na tayo makauwi. Di ba? Nagdadrive ka, natulog ka. Saan ka na pupulutin? Amen? Anong gagawin mo? Gagawin mo isang bagay, hindi ako tutulog. Kasi, baka imbis makauwi ako, baka ospital pa ako dalhin. No? May biyahe pa akong ospital. Kasi, tinulugan mo. Amen? So, may gagawin ka para hindi ka matulog. Pag ako driver, hindi ako pwede nagpupuyat. Amen? Kasi nga, hindi tayo baby. Dala-dala ka, matulog ka, ising ka, kakauwi ka. Amen? Di ba? Hindi tayo baby ganun. Hindi tayo spoon-fed, sinusubukan ng Ikaw, sa sarili mo na.
Ganun tayo mga kapatid, tayo mga anak ng Diyos. Hindi na tayo sa kalawan. Amen? Gagawin na yan natin yung tama. Hindi na tayo papawasak sa diablo. Amen? Kaya pray natin yung may sakit, nakagaling din sila. Andito tayo para mahayag ang anak ng Diyos, wasakin ang gawa ng diablo. To manifest and destroy the works of the devil. Diba? So mga kapatid, ang kalaban po natin dito, kalaban. Diablo. Hindi tayo hindi natin kalaban yung kapatid natin. Yung mga nakikita natin. Kalaban natin hindi nakikita. Invincible. Amen. So yung tatanggapin natin yung isa, at yung mga spiritong natin kakalabanan. Dapat pag-aralan natin paano gawin yun. Amen. So hindi natin hindi tayo pwede magalit sa kanila. Amen. Kasi sila ay hindi natin kalaban. We do not wrestle against flesh and blood, but by principalities, rulers, power. Diba? Yan ang kalaban natin. Hindi natin kalaban yung mga tao, kapatid natin. Hindi. Amen? So dapat ang kinakalaban natin mga espiritu. Kaya sabi ko sa isang tao, huwag kang magalit, huwag kang kumalaban ng kalaban dyan. Magturo ka dyan. Magturo ka, mag-share ka ng mga bagay-bagay. Kasi yun ang lalaban sa espiritu. Kasi pag nagalit ka, kinakalaban mo tao. Galit ako. Inaaway na ako. Pag sinabi ko, magturo ka, ano ba yung pinagtatalunan yung dalawa? Doon, yun yung turo mo. So pag nalabanan yung espiritu na yon, di ayos na kayo, magkaibigan na kayo. Okay na naman kayo. Hindi yung ganoon siya, ganoon ka rin. Ano mo rin siya ng salita, masasakit na salita. Hindi ko sa kanya, magturo ka. Alam mo naman magturo eh. Magturo ka, maganda ka ng mga verse. Nakabasa ka naman ng Bible. Sabi ko, hindi yung makukuha na lahat. Gano'n siya, ano mo rin siya. Kontrahin mo rin siya, hindi gano'n. Hindi yan. Hindi na matatapos yan, sabi ko. Pag namatay ang espiritu na yun, tapos na. Magkasundo na kayo. No? Kanina, sabi ko nga kanina, hinahabang sa krus. Mamaya, sabi nung magnanakaw sa krus, sama mo ako sa paraiso. Diba? Tahimik lang yung si Jesus, tahimik lang. Hindi siya nagpipreach. Oh. Diba? Pinadama niya yung kanyang pagmamahal. Makikita mo naman tao. Makikita mo paano siya tumingin, paano siya, kinikilos siya sa krus. Diba? Alam naman, pahilig siya doon o hindi. Kung galit siya sa'yo, ini-snap ka, alam mo eh. Pero mamaya sabi mo na ako sa krus, sama mo ka dyan sa paraiso kung nasa karya mo na yun. Yung sumibat sa kanya sa krus, bumalik yung mata, nabulag, sabi niya, tunay nga ito, anak ng Diyos. Indeed, He is the Son of God. Tunay nga siya anak ng Diyos. Di mo makita ka ng mga tao dyan, tunay nga siya anak ng Diyos. Di ba? Hindi ka nag-preach. walang mensahe. Pero paano masabi nung nagsibat na anak siya ng Diyos kasi bulag yung mata, dumaling. Kaya huwag po natin mamalitin ng miracles. Kasi hindi ito puro pag sa araw ng mga persecution, ng mga mahirap na panahon, hindi ito mangangaral ako sa kanila. Kontra-kontra nga, pangangaralan mo pa din, hindi mo makikinig. Daanin mo sa miracles. Miracle of love, miracle of forgiveness. Doon mo daanin mo sa diba, sinibat ka, pero pinagaling mo yung bulag ng mata. Doon mo daanin. Hindi na puro preach. Hindi puro tayo, matalino tayo, magaling tayo. Hindi ka makukuha doon. Ano? Dapat, pag namatay tayo, may kasama tayo.
Yung mga sumisibat sa atin, yung mga tumatawa sa atin, sama natin. Di ba? Yun namatay tayo, yung mga nahamak sa atin, napunta rin, napahamak din. Yung mga sumisibat sa atin, napahamak din. Hindi ganun. Dapat, mamamatay tayo, nasama natin sila. Kung saan tayo pupunta. Amen? Paano lalabanan ito mga ito? Alam nyo, si Joseph the Dreamer, mga kapatid, ang kasalanan ni Joseph the Dreamer, he dreams big. Ang laki ng panaginip niya. Magiging dakila siya sa buong mundo. Araw, bituin, araw, buwan, limod sa kanyang magulang niya. Mother, father niya. 11 bituin. Yan, pang-buong mundo yan. Ang 12 disciple, 12 apostle, pang-buong mundo yan. Luluhod sa kanya. Kasi may simbolo kay Jesus. Si Joseph the Dreamer, siya yung Jesus sa Kristo sa Old Testament. Joseph sa Old Testament. He dreamed big. He speak big. Nagsalita siya ng malalaking bagay. Kaya naman yung mga kapatid niya nagagalit sa kanya. Puro ka panaginip, puro ka pangarap. Puro ka drawing. Puro ka kwento. Yan ba, mangyayari ba yan? Gagtagad sa kanyang mga kapatid niya. Ang ganda-ganda niyang damit, sinira. Nilagay ng dugo, nilagay siya sa hukay. Simbolo ng kamatayan. Binenta siyang alipin. Nabuhay siyang alipin. Alam niyo mga kapatid, ang premyo ng Diyos sa mga inapi, lahat ng hawakan ng kanyang kamay, umuunlad. In the house, in the field. Mga kapatid, sa bahay ng kanyang boss, sumasagana sila. Sa bukurin, sumasagana sila. Alam ng boss niya, pinagpapala siya dahil kay Jose. Kaya kay Jacob, na pinaka si Benjamin ang si Benjamin nga ay simbolo ng name your price. Kasi alam ng biyena na ni Jacob na dahil kay Jacob yumayaman siya, dumadami yung tupa niya. Sabi niya, name your price. Sa akin ka maglingkod, sa akin ka. Name your price, huwag ka nang umalis. Magtrabaho ka sa akin. Name your price. So, ganun ka din kay Joseph the Dreamer. Alam ng boss niya. Pinagpapala siya dahil kay Joseph the Dreamer. Bakit? Kasi inaapi siya. Joseph dream big, speak big, act big, work big, laugh big. Diba? Ayan. Pagtatawa siya, malaking tawa. No? Pag mabubuhay siya, malaki. Malakasan. Amen? Pag mag-isip siya, malakihan. Hindi siya nag-isip ng maliit. Ang worldwide, ang standard niya. Amen? Kaya, ang premyo sa kanya ng Diyos, dahil ganyan ka managinip, ganyan ka mangarap, ganyan ka magsalita, lahat ng nahawakan mo, pagpapalain ko. Kinokontra ka ng mga kapatid mo, kinokontra ka ng mga tao, lahat ng nahawakan mo, pagpapalain ko. So, naantala. Kinasuhan siya, ikinulong siya. Ganun pa rin. Lahat ng hawakan niya pa rin, pagpapalain. Mga kapatid, umiwas siya sa pagkakamali at pagkatapos nun, nakakapag-interpret na siya ng panaginip. Amen? Kung hindi siya umiwas sa pagkakamali, nakulong siya, nakakusahan siya. Baka hindi pa rin siya nakakapag-interpret ng panaginip. Ang mensahe ng Diyos sa tao, hindi niya pa rin naiintindihan. Ano ba kahulugan niya? Yung tao na naginip, hindi lang ang mensahe ng Diyos sa kanila. Ano ba ibig sabihin ng panaginip? Ano ba sinasabi ng Diyos sa akin? Amen? Si Joseph the Dreamer, napapaliwanag niya. Ito yung sinasabi ng Diyos sa'yo. Ikaw na baker,
panadero, magagawa ng tinapay. 3 araw, ikay bibitayin, mamamatay ka. Ikaw naman na tagagawa ng inumin, alak, ibabalik ka sa posisyon mo. Amen? Ibisimbolo ito kay Jesus na yung katawan, tinapay, at namatay siya, inipir sa pirsin. Ibinigay sa 12 niya, alagad. At yung sinasabi ni Jesus sa cross, bago siya pa ako sa cross, Panginoon, itong inumin na to. Hindi ko inumin. Hindi ako mamatay sa cross. Hindi ako dumugo. Pero hindi yung gusto ko, yung gusto mo. Sasabi ni Jesus, sinabi ni Joseph the Drainer doon, sa gumagawa ng inumin, ng alak, ibabalik ka sa posisyon mo. After 3 days, mabubuhay ka ulit. Jesus, namatay ka kasi sa tinapay, katawan mo, nahati sa 12. Para sa alagad mo yan. Ginawa mo yan para sa alagad mo. Natira intact. Walang nawala. Maliban dun sa isa, pinatan pa rin. Pagkatatlong araw, mabubuhay ka. Kukunin mo yung buhay mo. Sabi ni Jesus, ang tandaan na ginagawa itong mga bagay na ito, wasakin niyo itong templo na ito, itong katawan na ito. Sa 3 araw, ibabangon ko itong muli. Hindi niya sinabi, ibabangon ng Diyos. Sabi niya, ibabangon ko ito ulit. Amen? Yan. Kaya mga kapatid, pag meron tayong mga ganyan, pinapatay tayo, wala na. Sukdulan na tayo, meron tayong pagbabalik. Makakabalik tayo. Amen? Si Jesus, meron pa siyang last 40 days. Matanggal mo yung 40, last days. Amen? Last 40 days. Na yung mga alagad mong takbuhan na, wala na, zero na, isa na lang, babalik mo yun. Yung sa kalsada ng Emmaus, road to Emmaus, binalik niya. Siguro mga chewin niya yun. Mga chewin niya. Pangalan ng tao na yun. Pangalan binanggit doon. Tapos, Mary Magdalene, mga Maria. Sabi na, nakita ko ang muling pagbangon ng Panginoon. I saw the resurrection of the Lord. Mary Magdalene, si Pedro, mga alagad, walang si Thomas, mga alagad, kasama si Thomas. Last 40 days. Amen? Yan. Pero nga naalala ko, sinabi kay Benny, alam mo, si Catherine Kuhlman, huling mga taon na lang yan, na ginamit si Catherine Kuhlman ng napakatindi. Ayun yung mga last days ni Catherine Kuhlman. Pero buong ministry niya, ni Catherine Kuhlman, wala, hindi ganyan kalakas. Sabi ni Maggie Hackner, kanang kamay ni Catherine Kuhlman. Ngayon lang yan nagkaganyan. No? Na pag dumaan si Catherine Kuhlman sa elevator, ang mga kutsilyo naglalaglagan. Nagagayat yung mga nasa hotel, sa kusina, nagbitawan ng mga kutsilyo. Sila nagtumbahan sila. Sabi ni Maggie Hartner, ngayon lang yan. Dati, ang tagal niyang preacher, dalaga pa lang yan, bata pa yan. Ngayon, napakatandaan na, kutina mo, pahit na pahit mo. Hindi siya ganyan. Kaya huwag mong malitin yung tao, last days siya na sa lupa. Malitin yun. Amen? Kilala nga si Catherine Kuhlman na forerunner. Parang John the Baptist. Kasi buong buhay niya, hindi naman siya ganun. John did no miracles. Amen? Walang miracle si John the Baptist. Ang miracle lang niya, mga tao nagsisisi. Pero yung gumagawin yung sakit, dumpo, wala. Amen? Yung mga nakakakita lang ng resurrection power, meron. Amen? Yun yung tinatawag ng last 40 days. Amen? Last 40 days of Christ. Amen? Huwag mo ano ba naman itong buhay ko? Maglilingkod pa ba ako sa Diyos? Ala John the Baptist ako.
Sabi ng Diyos, ganito ako eh. No? Pag nakita mong resurrection power, meron ka na. Yung sinasabi ng Diyos mo, sinasabi ng Diyos sa'yo, mangyayari. Sabi ni Elisha, Panginoon, Elijah, give me your double portion of anointing. Sabi ni Elijah, pag nakita mo ko na kinuha ng Diyos, ibibigay ko sa'yo. Mapapasayo yan. Pag may kinuha, may papalit. Sabi ni Jesus, pag ako umalis, ipapadala ko yung Espiritu Santo. Amen? Nung kinuha si Elijah, nalaglag yung mountain. Yung double portion of anointing. Sabi ni Elijah, dumaan sila sa ilog, hinampas si Elijah yung ilog, nung nahati, nakadaan sila sa tuyo. Umiwala yung tubig eh. Dumaan sila sa tuyo, hindi sila naglalakad sa tubig. Tuyo na yung dinadaanan nila. Pagdampas nila, sumara ulit. Ngayon, wala na si Elijah, ang nakuha niya yung balaban. Double portion of anointing. Sabi niya, nasaan ang Diyos si Elijah? Hinampas niya yung tubig. Umiwalay din. Nakadaan din siya. Nasabi ng mga tao, the spirit of Elijah. Ano? Ayan. Remains in Elisha. Diba? Ang spirit of Elijah, nasa Elisha. Spirit of Holy Spirit. Power. Amen. Double portion. Amen. Kaya mga kapatid, pag nakita mo yung resurrection power, yung sinasabi ng Diyos, ito, anak, ito magiging ganito ka mapapa sa'yo. Amen? Pag kinuha ako sa'yo, mapapa sa'yo yan. Amen? Kaya napakahalaga ng discipler natin. Sino yung mga nagtuturo sa atin? Amen? Ilang araw sabihin sa'yo ng Diyos, ay ikaw, magiging more sululu ka. Ay ikaw, magiging ganito ka. Dinihin ka. Tapos pag namatay sila, isang araw, benihin ka na. Jesus ka na. Amen? Actually, Christ yan. Kristo talaga yan. Resurrection of Christ yan. Amen? Hindi talaga sila yan. Mga patay na yan. Patay na yan sa laman. Si Kristo na nabubuhay niya. Body of Christ na. Amen? Body of Christ. Hindi talaga siya. Sabi ni Pablo, follow me as I follow Christ. Hindi talaga sila sinusundan mo. Si Kristo talaga ang sinusundan mo. Amen? Hindi sila ang sinusundan mo. Si Christ talaga. Body of Christ kasi yan. Amen? Yun yung double portion of anointing. Kung paano siya ginamit, yung opisina niya, gagamitin ka rin doon. Sa Bible, yung trono ni Saul, napunta kay David. Kailangan ng anointing para kay Saul. Kailangan ng anointing para pagtan ni David, yung posisyon ni Saul. Nasa anointing ang office. Amen? Hindi ka tatakbo sa pulpito. O ngayon, ang pastor dito. Hindi ka upo sa trono. Kailangan mo ng anointing. Kung sino nauna sa'yo, nagkaroon siya ng anointing, kailangan may ka rin ng anointing nun. Amen? Hindi yan, ito, akin yung upuan na to, trono na to, hindi ganun. Amen? Kailangan mo ng anointing. Kailangan ng double portion of anointing. Amen? Bago mo magawa. Sabi ko na sa inyo kanina pa, pag nakita niyo yung resurrection power, pangako ng Diyos sa inyo, na gano'n ganyan, ibibigay. Amen? Yan. Kaya, nung umiwas si Joseph the Dreamer sa pagkakamali, narating niya yung kanyang destiny. Napaliwanag niya yung panaginip, at sa araw, hari niya papaliwanag niya ng panaginip ng hari, at sa araw magiging prime minister siya. Amen? Pero kung hindi ka umiiwas sa pagkakamali, hindi ka nakukulong, hindi ka nakakusahan. Kasi hindi mo iiwasan, hindi mo mararating no destiny mo.
na ikaw sa araw magiging Prime Minister ka. Amen? Na ikaw pang worldwide ka. Buong mundo, pakakainin mo. Amen? Bansa mo, pakakainin mo. Mga Hudyo. Bansa mo. May simbolo sa mga Hudyo. Amen? Bayan mo, pakakainin mo. Yan. So si Joseph the Dreamer, galing siya sa eskwelahan na yan. Mabigat na eskwelahan, madugo. Madugong pag-aaral, madugong training. No? Masabihin natin, Lord, umiwas na ako na dinala pa ako sa korte na nakasuhan pa ako, nakulong pa ako. Umiwas na ako sa mali eh. Diba? Pero yun ang daan para marating mo yung destinasyon mo. Amen? Huwag kang matakot na bumagsak. Maakusahan, makulong. Huwag matakot dyan. Yun ang daan para ikaw ay marating mo yung destinasyon mo. Baka magalit ka mga tao. Ano ba yan? Nakasuhan, nakulong. Ano ba yan? Ayoko yan. Nagagalit yung mga tao. Pero yun ang daan para ikaw ay marating mo yung destinasyon mo. Amen? Dapat risk taker. Don't be afraid of taking risk. Amen? Huwag kang matakot na maranasan mo yan. Yung mga pagbagsak na yan. Bounce back. No? Paglaglag mo, tatalbog ka pabalik. Babalik ka at napakalakas mo na. Amen? Naalala ko yung tsunami. Sa tsunami, dilim. Alam niyo ba bakit dumidilim? Sa tabing dagat, dumilim. Ha? Tapos sa tubig, bumababa. Nakita mo, buhangin na, wala na tubig. Wala na, umalis na lahat. Wala na natira. Umalis na, iniwan ka na. Amen? Yung pala, sa gitna ng dagat, nagkaroon ng napakahiganting alon. Amen? Kaya pala, natakpan yung araw. Kaya dumilim. Tapos, pagbalik nun, wash out, binaha. Gaya nangyari sa Tacloban. Tsunami. Amen? Huwag kang matakot bumagsak. Huwag kang matakot mawalan. Huwag kang matakot bumaba. Iwanan. Kasi mayroon yung bounce back. Babalik yan. Iwawash out yan. Amen? Magiging malakas kang puwersa. Amen? Buhay-buhay lang yan. Yan nasa libro. Amen? Buhay-buhay lang yan. Huwag kang matakot dyan sa mundo. Ano ba yan? Iniwan. Nawalan. Walang natira. Iniwanan. Amen? Huwag kang matakot dyan. Buhay lang yan. Amen? Buhay lang yan. Huwag kang matakot dyan. Bounce back ang mangyayari sa'yo. Tatalbog ka, pabalik, mas mataas pa, mas malakas pa. Amen? Sabi ng Bible, ang kinokorek ko, ang pinapalo ko, ay aking mahal. Sabi sa Bible, sabi ni Pablo, yung pinapalo ko, ay anak ko. Pinapalo ko, yung mahal ko. Amen. Pag hindi ka pinapalo ng Diyos, hindi ka kinokorek at tinutuwid, hindi ka niya mahal. Hindi ka niya anak. Amen. Amen. Whom He loves, He discipline. Sabi ni Pablo.
Mahal ka ng Diyos. Mahalaga ka sa Diyos. Malayo ang destinasyon mo. Malayo mararating mo. Napakahalaga mong tao. Isang araw pahalagaan ka ng mundo. Amen. Kinukuri ka ng Diyos. Hindi ka lang basta bahala ng buhay mo. Hindi ganun. May mararating ka. Amen. Meron na ngayon, yung nasa business siya. Sabi niya, hindi ko ito ginagawa mga bagay-bagay na to na nakakasira ng katawan kasi sisirain ito ang buhay ko, sirain ito yung kalusugan ko. So, ang ginagawa ko yung makakatulong sa akin. Hindi ako gagawa ng mga bagay-bagay na sisira ng aking kalusugan ng aking buhay. So, may mga bagay siyang hindi ginagawa. So, diretso siya. Going straight ang buhay niya. No? Kaya tayo, dapat tanggalin natin, dapat tutanggal sa buhay natin kasi malayo mararating natin. May pangbuong mundo tayo na wala tayong panghihinayangan. Magating ang panahon. Malayo mararating sa buhay natin ng ating destiny. Hindi natin dapat sayangin ang buhay natin. May mga dapat mawala sa atin, dapat mawala. Hindi dapat gawin. Kasi may mararating tayo. Alam mo, isang araw, may isang lalaki na pumunta sa London. Andon, nakita yung larawan ni Queen Elizabeth. Amen? Sabi niya, eto yung panahon na sinabi ni Queen Elizabeth nung siya'y bata. Sabi ni Queen Elizabeth, bata pa siya noon, dalagita pa. Sabi niya, mula ngayon, hindi na ako gagawa ng mga hindi dapat gawin. Kasi isang araw magiging reyna ako. Kasi yung magiging hari, ayaw na magiging hari. Nabuhay na lang ng normal. So si Queen Elizabeth, dalagita, siya yung papalit. Sabi niya, kasi si Queen Elizabeth, ka-easy-easy ng buhay mo. Ka-easy-easy. Tsaka, mag-rap siya, ano yung kanyang pamumuhay. Bara-bara siya mamumuhay. Sabi niya, mula ngayon, ayusin ko ng buhay ko kasi isang araw rin na ako. Ako na destinasyon ko rin, trono. Yun, nakita doon yung picture na sinabi yun ni Queen Elizabeth na ayusin ko na yung buhay ko. Kung hindi ko dapat gawin, hindi ko na gagawin. Kasi isang araw magiging reyna siya. Kaya tayo, nagagawa natin mga bagay-bagay kasi hindi mo pa alam. Isang araw, mararating mo yung bagay na mararating mo, dapat mo nang ayusin ang buhay mo ngayon pala. Nalaman ko na. May destinasyon pala ako sa Diyos, may mararating pala ako. Kailangan ngayon pala, ayusin ko na yung buhay ko. Yung na dati, okay yun, tapos na yun. Ikaw yung batang Elizabeth na ganun ginagawa. Pero ngayon, nalaman niya na, Elizabeth, dalagi ka. Ayusin mo na buhay mo. Yung kapatid niya tayo na pinsan, ayaw maging hari. So, siya na yung papalit. So, sabi niya yung Elizabeth, nung siya iba dalagita pa lang, di ba sa reyna, ayusin mo na yung buhay ko. Bukas makalawa, reyna na. Kailangan maayos na ako. Amen? Ganun tayo. Wala yung nakaraan natin, tapos na yun. Hindi mo na makakabalik yun. Hindi mo na sabihin, yan, pinilisabi na ako kasi noon dati, ang galing-galing ko eh. Tama yung ginawa ko. Hindi mo sabi yun. Kung mali yung ginawa mo, tapos na yan, okay na yan. Yung ngayon, ano yung gagawin mo ngayon? Para marating mo yung destination mo. Amen? 1,000 step begins with a step. Ngayon, anong ginawa mong hakbang? Para marating mo yung 1,000 step, malayo marating mo yung destination mo. Amen? Anong ginawa mo ngayon? Yung malaking tanong. Anong ginagawa mo ngayon? Mga kapatid, pag kinain mo yung bunga ng pag-aalam na mabuting masama, hindi mo pwedeng kainin yung puno ng buhay.
Mga kapatid, ang salita ng Diyos, isinisikreto sa mga ayaw ang desisyon. Kaya yung mga alagad ni Jesus sumasama sa Kanya, sabi niya, maniwala lang kayo, sumama kayo. Sumama kayo, dito kayo tumira. Dito kayo sumama, dito sundan niyo ako. Buhatin niyo yung krus niyo, sumunod kayo sa akin. Doon niya pinapaliwanag yung mga tinuturo niya. Sa mga karamihan tao, hindi niya pinapaliwanag ang sinasabi niya. Sabi sa Bible, mangangaral siya ng madidilim na pangangaral. Kahit simple lang itong nandito. Hindi ito naiintindihan ng mundo. Yun narinig sa mga church, sa mga internet. Mga mensahe, mga pinapanood dyan, pero hindi nila naiintindihan. Ang nakikinabang dyan, yung mga nagpapadisciple sa Diyos. Lord, paliwanag mo nga ito. At kung maintindihan eh. Paano ko ba mapakinabangan to? Na isang araw mapupunta ako sa langit, hindi ako mapapahamak. Turo mo nga sa akin to. Alam ko mayroon bang may makukuha pa dito? Na pag tinuro sa'yo ng Diyos, no? Pag tinuro sa'yo ng Diyos, naiintindihan mo. Amen? Ang mga sumusuway ay kumakain ng bunga ng pag-alam mabuti at masama. Puno ng sa ahas. Ang masunurin, kakain ng bunga. Pinangako yan ni Jesus. Kakain kayo ng bunga ng puno ng buhay. Tree of life. Sa Revelation, sinabi niya yun, kakain kayo nito. Na pag nakain nyo ito, nakakaroon ng buhay. No? Magiging gaya kayo ng Diyos. Ang Diyos buhay. Mayroon siyang buhay. Amen? Magiging tulad kayo ng Diyos na buhay. Magkakaroon kayo ng buhay. Mabubuhay kayo. Magkakaroon kayo ng buhay na walang hanggan. Ang Diyos ay nabubuhay na walang hanggan. Magiging gaya kayo ng Diyos na nabubuhay ng walang hanggan. Amen? Naintindihan ba natin? Amen? Ang mga sumusuway ay kakain ng bunga ng ahas. Amen? Yung pang ahas ito, sa Satan, siya yung kamatayan. Pag sumusunod ka, kakain ka ng pagkain ng bunga ng puno ng buhay. Pag sumusuway ka, ang kinakain nun, bunga ng pagkaalam ng mabuti masama, ito yung bunga ng kamatayan. Kakain ka na, kamatayan ang kinakain. Sabi, pag kumain ka nito, ikaw ay mamamatay. Amen? Pag pagsuway, kamatayan. Pag pagsunod, iwasan ko nga yan, yung bunga na yan, buhay ang mawakasin. Pagkain ng puno ng buhay, yung bunga nito, magkakaroon ka ng buhay. Pero pag kumakain ka ng puno ng pagkakaroon masama, pagkain ng puno ng kamatayan, hindi ka pwedeng kumain ng bunga ng puno ng buhay. Dito sa tree of life, hindi mo pwedeng kainin. Hindi ka mabubuhay. Amen? So mamimili ka. Susunod ka, susuway ka. Ang susuway, mamamatay. Yun yung, unang-una pa lang yan, pag basa mo ng Bible. Yun ang bubungan sa'yo. Ang sumunod, mabubuhay. Ang sumuway, mamamatay. Alam mo ba, ang buhay ng tao nung sumuway? Ilang tao, ilang salinahi nabubuhay ng 1,000 taon. Nakita nila yung pagkarami-rami nila apo. Yung apo na sa talampakan, may apo pa na sa talampakan, nakikita niya. Libo-libo yung taon ng buhay niya. Nakikita niya.
Ganun kahaba ang buhay nila. Kasusuway pa lang nila yun. Nasuway nila. Naranasan nila yung kamatayan. Pero bago sila namatay, halos 1,000 taon ang buhay nila. Amen? Sinabi lang, panahon dito kay Noah sa baha, magiging 120 na lang buhay ng tao. Doon natin naranasan yung ngayon. Nakita niyo yung buhay na parang, grabe naman buhay ito, 1,000 years. Grabe naman yan. Kamatayan pa ba tawag dyan? Amen? Kamatayan pa ba yan? Eh, parang hindi naman. Parang hindi naman sila namamatay. Sumuhay na yan. Amen? Pero iba talaga pag tayo nasunod, hindi nasuhay. Amen? Mas matindi pa sa mabuhay ka na 1,000 years. Masigit pa sa yaman na makukuha mo na ikaw meron ka tinatamasa sa 1,000 years. Amen? Na sila handang mamatay, mabuhay lang, madagdagan lang ang buhay nila. Ikaw, 1,000 years. Hindi ko lang magbayad. 1,000 years ang buhay ko. Dahil ko ba yun? Kayo, madagdagan lang ang buhay nyo. Handa mong magbayad. Kaya ako, dagpan natin yung mga nabubuhay ng 1,000 years. Amen? Kasi tayo nasunod. At ang nasuway, hindi pwedeng kumain ng bunga ng puno ng buhay. So magdidesisyon po tayo. Susunod o susuway? Ang Diyos natin Ama. Susundin ang Ama o susuwayin? Sinabi ni Jesus, ang lumang bote ay hindi pwedeng salinan ng bagong anak. Kasi yung bote, puputok at yung aking laman lalabas. Ang bote ron ay balat ng tupa, sheepskin. Pag yung balat ng tupa na yun, luma, nilagyan mo yung anak, mahihiwa yung puputok yung burst. Lalabas mo yung laman. Sumisimbolo na, pag ikaw, lumang tao pa rin, nasa pagsuway. Pag pumunta sa yung Espiritu Santo, lalabas din. Amen? Yun na ibig sabihin nun. Pero pag ikaw, bago ka ng bote, new bottle, meron kang new wine, bagong alak, hindi yon tatapon. Para sa iyong Espiritu ng Diyos. Amen? Nakita natin kaibahan. Yung nasunod tsaka nasuway. Amen? Siya mga kapatid. No? Kailangan nating malabanan yung mga ganun kasi nasa mga pagsuway yung ating pagkatalo. Amen? Nasa ating pagsuway. Kailangan iwasan natin, dapat iwasan para marating natin yung ating destination. Kailangan natin ang disiplina. Hindi natin masasabi na bahala na. Amen? So, kailangan natin prayer. Pray tayo ng Lord. Tulungan mo ako. Kung kailan ka nagpray, dyan niya yung problema. May darating siya, talagang susubukan ka talaga. No? Akala mo, nag-pray ka, alungan doon ka. So, alungan pupuntahan ng mga ganyan. Lord, ano ba yan? Kaya naman ako mag-pray. Tsaka naman may ganyan. Ang laki-laki. Kung hindi ako nakapag-pray, walang ganyan. Akala mo, ito new level, new devil. Nag-pray ka! Akala mo makaligtas ka, nag-pray ka, may bagong demonyo, mas malakas. Kasi mas malakas ka na, nag-pray ka na eh. Nung hindi ka ganun kalakas, hindi ka bibigyan ng malakas-lakas ng diablo na espiritu, ng kalaban. Walang katapat. Nag-pray ka, may dumating. Sabi ng diablo, bigyan mo nga ng katapat. Nag-pray na siya eh. Kaya sabi mo, Lord, bakit gano'n? Bakit nangyayari sa buhay ko to? Kasi nag-pray ka.
Dami mga bagay na hindi mo gustuhan, hindi mo lubos ng isip, Lord, lahat nangyayari sa akin to. Kasi nag-pray ka. Kasi lumapit ka sa Diyos. Amen? Lumapit ka sa Diyos, kaya nangyayari to. Ngayon, nagtuloy-tuloy ka, hindi naman magkawawagi sa iyo, lagi kang panalo. Huwag ka lang mapanghinaan ng loob. Amen? Huwag ka lang magdududa. Amen? New level, new devil. Tumalong ka sa tubig, may alon na lalaki, malakas na hangin. New level, new devil. Amen? Huwag kang panghinaan ng loob kasi doon hindi kang dudubog. Kailangan ka na pagwagian mo yan. Amen? So yan mga kapatid. Kailangan natin na tayo ay matutunan natin labanan ng mga yan. Huwag tayong patalo sa mga yan. Magwawagi tayo. Amen?